Yes, hello, good morning everyone. Once again, I'm Annabelle Hippolito Midel, proud independent distributor of unified product and services. Our step-by-step tutorial for today is how to pay our Pag-ibig Fund housing loan. So, it's my second time to do this transaction but mayroon na po tayo medyong adjustment. Kung last time, ang hinahanap po kasi is account number ng ating mga housing loan. For this time po, reference number. That's why I decided po na gumawa ng additional or panibagong transaction for our payment ng Pag-ibig Fund through our Unified Product and Services version 3. Go na po tayo. So hindi po yan sa natin, 'di ba? So dito po tayo sa website, magla-log in. So once po na-click natin si Unified Product and Services or si unified.ph, so pwede po natin i-click yan. So makikita niyo po yan. Unified.ph po sa baba. So click lang po natin yan. So once na ma-click po natin at malakas yung internet natin, lalabas po si We Empower You to build the future that you deserve. So click po natin si arrow to the left, to the right side, log in po. Of course, version 3 po ang login natin, di po ba? Legacy account po is yung first, natin, yung ating login. So once naka-login po kayo earlier, automatic po nandito na tayo sa loob. So make sure po may laman si load wallet natin. So dahil po nalagyan ko kanina yan ng 3,300 from my free e-cash account, incomes kay Unified. So imagine, so masisettle ko na po yung mga obligation ko ng free nang dahil yan kay Unified. So nakita nyo po, click ko po yung tatlong arrow, tatlong line o apat na line yan sa left side po, click po natin dyan. So andyan na po yung choices. So dito po tayo kay bills payment, yung pangatlo po. So click po natin si bills payment, type po natin si Pag-ibig. So, Pag-ibig Fund. So, makikita nyo po dyan. So, after nyo na-click yan, ma'am and sir, scroll down nyo po. Kasi po, nandyan po si next. Si next po. So, next. Next lang po natin. Don't scroll up naman. Di po ba? So, nakita nyo po dyan, contact number. So, pwede po number nyo. So, binulong ko po para tama yung maita-type ko. Pag hindi ko binulong, hindi ko ma-type. So, ito po yung adjustment. Kung dati, control or account number yung hiningi, ngayon po is reference number. So, reference po, number po ng aking account number. Ito po, mahabang number po ito. So, 20 number po yung nakuha ko. So, ngayon po, ita-type ko 4134 100 63 06 11 22 03 194. So, ma'am, i-double check po natin. 34100 63 06 11 22 03 194. So, hindi po tatanggapin yan pag mali naman yung nailagay natin counter. So, payment type of course is housing loan po. So, bayad naman po yung membership ko. So, ngayon po is ang amount nito is 2104. For gagawin ko na po siyang 202. So, para po flat na lang siya. Then, select period from December 14 po ito. Supposed to be so December 14. So, hanggang period po ng December o November, January of course, diba? So, January 14. So, next po natin siya. Ayan. So, by clicking the agree button, so, nakita nyo po dyan, di ba? Piso lang naman din yan. So, next po natin, enter your password. So, ginagawa po yung password na to. So, i-update nyo po yan. I have in different tutorial po kung paano ma-update yung transaction PIN. So, confirm ko po. So, once po ang transaction PIN nyo po is tama yun na ilagay. So, makikita nyo dyan, naglo-loading. So, naglo-loading lang po yan. So, imagine, di ba? Ang ganda ng ating Unified Product and Services version 3. At kagandahan, free
of charge po tayo. So, hindi na natin kailangan pumila sa bayad center o other remittance centers para bayaran yung mga obligation natin. So, imagine I'm here in Thailand, pero nakakapag-transact po ako. So, occur, please contact technical your bills payment transaction error. Please try again. So, try again. So, make sure po, pag mga ganyan naman po, ayan, so, tignan natin si load wallet po natin, kung nabawasan. Kasi po, minsan naman, hindi lang siya nagiging update, pero okay po yan. So, makikita nyo po, ma'am, nabawasan na po. Ibig sabihin po, kahit po yun lang yung naging transaction yan, is confirm naman po na siya kasi nabawasan naman po. So, kung hindi naman po siya nag-push through, so marirefund naman siya. Pero for now, ma'am, okay na po. So, lobat na yung aking cellphone. So, yan lang po, ma'am and sir, ang ating transaction today. So, makikita po kasi natin yung email niyan. So, sa email po, makikita na natin yung ating reference number. So, check po natin ngayon kasi 5 minutes pa lang naman yung ating video tutorial. Then, para po makita nyo rin yung pinaka-actual na nangyayari. So, of course, kung meron naman bills receipt, so 20 says, ma'am and sir, look at this. So, I have a bills payment transaction na po. So, kasi po ngayon na yan, so pakikita ko po sa inyo para mas makita nyo kung gaano kabilis ang aksyon ni Unified Product and Services version 3. So, andito na po. Thank you for using Unified Product and Services version 3. So, na-download ko na po yung ating resibo. Di po ba? So, ayan, hintayin natin Western Union. So, eto po. Ayan. So, eto na po yung ating resibo ng pagbayad ngayon po. So, yan po. So, yan na po ang screenshot natin para po ito yung proof natin na meron na po tayong payment sa ating Unified Product and Services bills payment. So, imagine, tingnan po, zoom ko po para makita nyo. So, yung number niya po, di po ba? So, andyan yung reference number niya. So, tama po. Kasi po, hindi naman tatanggapin yan po pag mali yun na ilagay nating reference number. Katulad kanina, mali po yung nalagay ko kaya hindi natanggap. So, ganun lang po. Hassle-free na lang po tayo. Hindi po ba, ma'am and sir? So, ang ganda ng ating Unified Product and Services. So, kung nai-enjoy po namin, ikaw po, hindi pa po member, ma'am and sir, sinasabi ko lang po sa inyo, kung ako kaya kong kumita ng 16,500 sa isang araw lang, hindi ko po yung kinita sa 12 years kong pagiging OFW. So, ma'am and sir, sana po makapag-decide kayo. So, yun lang po for today. I'm Annabelle Hipolito Medel, proud independent distributor of Unified Product and Services. Good morning!